So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Merong nag-send sa akin ng video. Which is, yung pinapakita nga po guys sa video, actually kumalat na nga po ito and viral na nga po ito online. Pero ako wala po kung kaalam-alam na nag-circulate na pala itong video na to. Buti na nga lang po guys, merong nag-send sa akin. And makikita nyo talaga guys kung gaano kagaling itong si former President Rodrigo Roa Duterte gumawa ng script. So ngayon nga po guys, paano ipapaliwanag ni former President Rodrigo Roa Duterte itong video na ipapakita ko sa inyo? Kasi guys, ganito yung senaryo. Itong si Morales, inimbitahan sa Malacanang, which is nag-i-speech nga po guys itong si former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan itong video na to nakuha nung 2017, kung saan pinagmumura nga po guys ni former President Duterte itong si Pope Francis. So ngayon nga po guys, nandoon si Morales, VIP. Ano yung sabi ni Digong? Hindi niya daw kilala itong si Morales. Hindi mo pala kilala, bakit nandoon sa VIP seat mo? At saka meron muna akong ipapakitang picture sa inyo guys. To. Nakikita nyo yan? Halatang hindi maka-Duterte, no? Kagigising ko lang guys, ayaw kong magalit. Halatang hindi maka-Duterte, no? May baso ng muka ni Digong. O anong ibig sabihin yan? Ha? Ano yung ibig sabihin yan? Pinaglululoko nyo ang taong bayan. Ginagago nyo ang taong bayan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng Senado. Tinatarantado nyo kami. Pues kung sila natatarantado nyo, ako yung taga-soplak sa inyo. 'Di ba? Anyway, ito. I-play natin tong video ni former President Rodrigo Roa Duterte. Magtingin pa si Pope, baka pag-alis pa pag-Pope yan, potang ay nasubra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. I am joking, Pope. Yan. Kita nyo? Ulitin natin. Magtingin pa si Pope, baka pag-alis pa pag-Pope yan, potang ay nasubra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. I am joking, Pope. Diba? Kita nyo yung video. Dinalawang beses ko nang inulit. Binilugan ko na yung muka ni Morales. So ngayon guys, ano yung paliwanag dito ni Digong? Alam nyo guys, sa totoo lang, total naikwento ko na din sa inyo yung tungkol kay GMA na baka, 'di ba? Bilong din siya sa script na to. Pero anyway, ito na nga guys, ang endpoint lang naman talaga nitong Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa ukol nga po dito sa PDEA leaks is to demolish, to demonize ang kredibilidad ng ating presidente. Yun po yun guys, kasi unang-una sa lahat, nandoon na nga tayo sa punto na itong si Morales hindi mabanggit-banggit ang kanyang informant. And pangalawa, naniniwala si Bato na authentic daw po guys ang papel dahil nga may butas ng puncher. So ano yung ibig sabihin ni Bato? Naniniwala siya sa papel. So ano yung nakasulat sa papel? Na itong si PBBM ay addict. Hindi naman totally na addict. I mean, sinusurveillance dahil nga sa paggagagamit ng white powdery substance. Nagigets nyo naman ata, guys. 'Di ba? Tapos sasabihin nila, fair and square daw. Itong si Bato de la Rosa, wala akong nakikitang fair and square doon sa kanilang ginaganap na putang ng Senate hearing na yan. Kasi ang nakikita ko,
obvious naman na merong niluluto. Now, bakit hindi nyo basahin yung sinabi ni Panfilo Lacson? Ano yung sabi ni Lacson sa kanyang tweet? Pabasa ko sa inyo guys ha. Simple lang ang batayan. Kung may value ang expose ni Morales doon sa Senate hearing between him and the PIDEA Director General Mauro Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Having known General Lazo to be a competent and honest official when he was still in the police service, no-brainer ang sagot. So, ano ang ipapangtapat nyo dito kay General Lazo versus dito kay Morales? Si Morales nga po guys, sandamakmak yung kaso, hindi nga maipaliwanag kung bakit siya natanggal sa serbisyo. And naikwento ko na din sa inyo guys sa aking recent vlog na itong si Morales ay ginawa niya din po pala ng fabricated stories itong si Panfilo Lacson. And then hinalughog ko ang background ni Morales. Abay parang ang nagiging labas witness for hire itong si Morales kasi napakagaling po mag-twist, magbale-balentong ng istorya. Kung kay Ping nga, ginawa niya yun, tapos paulit-ulit yung kanyang sinasabi na nakasalala yung buhay ko dito. Yes, uulitin ko na naman guys. Ito yung sabi ni Morales. Nakikita nyo yan guys. Basahin nyo Yung article na yan, basahin nyo sa mga hindi pa nakakaalam. Taong 2002, lagi niyang sinasabi, I now fear for my life. Natatakot na siya para sa kanyang buhay, but I stand by my affidavit that Lacson was involved in illegal drugs. So itong si Morales, nagsilbing witness dito sa accusation ni Victor Corpus at ni Mary Rose Bad, which is yung accusation nila is narcotic nga daw po, narco-trafficking itong si Panfilo Lacson at beside money laundering. Nagsilbing witness, sumipot ng bigla-biglaan itong si Morales at nagpakilala na siya daw po ay drug courier ni Panfilo Lacson. But after how many years, itong si itong si Victor Corpus humingi ng tawad kay Panfilo Lacson. Kasi nga daw po guys, hindi na natiis ng kanyang konsensya and bago nga po siya pumanaw, pinatawad siya ni Panfilo Lacson. So inamin ni Victor Corpus na nagsinungaling siya sa ginawa niya dito kay Lacson. So meaning case closed na yung hidwaan ni Lacson at ni ni Lacson at ni Victor Corpus. So, I know na kaya sinisiraan itong si Panfilo Lacson kasi nga malakas po ito. Ang mga natutunugan na magiging presidente nung kabatchmate niya itong si FPJ, tapos si Panfilo Lacson and si GMA. Now, ganito po yung nangyari, guys. Makinig kayo Kung itong si Panfilo Lacson sinisiraan at mayroon pong nag-spill out na behind this paninira kasi kilala naman natin itong si GMA ay di umano allegedly ouster, 'di ba? Pinatalsik niya nga itong si Erap. So, ang ginagawa niya kay Panfilo Lacson, di umano, isinisiraan niya. So, nagsulputan niya ang pangalang Mary Rose Bad at Victor Corpus na inaakusahan itong si Panfilo na
shippers daw po siya ng mga white powdery substance at ng mga shabu. So, ang nagsilbing witness na totoo yung shippers siya ng mga illegal na droga is si Morales. Kasi ang sabi ni Morales, siya daw ang nagdadrive, nag-ship ng droga palabas na utos nga po ni Panfilo Lacson. Pero tapos na yung kasong yan. Actually, I have dalawang tagto 20 minutes na video. Panoodin nyo na lang. Scroll down nyo. Actually, susunod lang sa video ko na to. Bago ang video na to, nauna yung dalawang video na yon, which is itong si Lacson, isiniraan ni Morales at nadawit na dito si GMA. Anyway nga po guys, ganito yung nangyari. Itong si Morales is questionable nga talaga yung kanyang credibility. So now, ang ending nga nito guys, nitong PDEA leaks na to, is to discredit, demonize the character, the credibility of the president. I hope you get it guys. And baka mamaya gumawa ako ng separate video na we will connect also the dots na syempre itong si GMA at itong si Digong is magkadikit. And we all know na running mate. We all know na si GMA yung nagtatag ng Run, Sara, Run noong campaign, diba? So ngayon nga po guys na nagkakahidwaan, syempre close together itong si Duterte at itong si GMA. Baka yung ginawa niyang pagpatalsik, pagpachibog kay Estrada noon, abay tinuturo niya dito kila Duterte. Pero in another form of scenario. So baka yung scenario na kinuha niya, yung copying mechanism is yung scenario nga po dito kay Panfilo Lacson, ina-apply nila sa ating presidente. Para magkaroon tayo ng closing remarks guys, gagawa ko ng ng final video about sa connect the dots na yan kasi although maganda yung pagkaka-explain ko sa aking recent vlog, pero mas gagalingan ko pa ngayon sa susunod nating vlog. Pero ang ending point nito guys, 'di ba, is to demonize the credibility, character assassinate yung ginagawa nila sa ating presidente. Pero makikita nyo sa unang video na pinakita ko na nandoon si Morales. So, dapat magpaliwanag si Duterte dyan. At pangalawa guys, nakita nyo na mayroong picture si Morales na may baso ni Duterte. Ano yung ibig sabihin yan? 'Di ba? Solid supporter. Ang tanong, magkano ang binayad dito kay Morales? Lagi kang, you know what guys, natatawa ako nung binasa ko yung mga article nung taong 2001, 2002. Actually, puyat ako ngayon, napagod ako sa research na yon. Nung binasa ko guys, isa lang yung napansin ko. Itong si Morales, sanay na sanay sa pagsisinungaling. Yun guys, yun yung napansin ko. Magaling siyang mag-form ng mga istorya, magaling siyang gumawa ng mga senaryo, pero hindi naman nag-i-exist. Kaya nga guys, kung mapapansin ninyo sa naunang Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga po guys, mas madaming salita si Morales kaysa sa PDEA. At itong si Bato, walang idea, hindi ko lang alam, mukhang wala ata siyang idea about sa pre-operation report. Kung saan dapat doon pa lang nagtaka na siya na bakit Morales walang perma ng team leader? Bakit perma mo lang? Hindi niya tinanong, hindi niya ginisa. Ano yung ibig sabihin nun? 'Di ba? Merong pagkiling. Kasi guys, we all know na itong si Bato is kasama sa mga tinitiktikan ng ICC. Right? Natatakot din niyang makulong. Kung kaya't nga, ano yung ginagawa niya kay Trillanes? 'Di ba? Character assassinate din.
sinisiraan din nila kasi yung mga yan, nangangatog na yan. So, ang target nila by this June or July, dapat mapatalsik na si PBBM. Yan yung target nila according sa aking mga narinig and according na din sa statement ni Trillanes kung pagbabasihan natin. Now, kayong mga mamamayang Pilipino, don't be easily to fool. Huwag kayong magpalinlang. Do your own research. 'Di ba? Ay, doon pa nga lang sa sinabi ko sa inyo guys, hindi nga kayang ipaliwanag ni Morales kung bakit na-dismiss siya bilang isang police officer. Bakit nga ba siya na-dismiss? Ayaw niyang sabihin kasi mahahalungkat itong kanyang storya. Buti na nga lang po guys, meron tayong Ping Lacson na nagsalita. And kung hindi po siya nag-tweet, hindi ko pa po malalaman itong kaganapan nung taong 2001 and 2002. Kasi hindi pa naman po ako buhay during that time. But I tried my best, 'di ba? Na basahin itong mga pangyayari and then boom, meron nga akong nakita na itong si Morales is literally the kind of person na witness for hire. 'Di ba? Pera-pera lang. Ang tanong, magkano ba Morales? 'Di ba? Anyway, para din sa akin siguro yung sinasabi niya na may pumunta daw sa bahay nila, 'di ba? Na kinausap daw siya, wag magsalita o offeran daw siya ng malaki. I think gawa-gawang istorya. Yeah. Pansin ko. Kasi yung motivation dito is very obvious. Character assassinate to the president and the first lady. 'Di ba? Double timing na sila. Kayo dito, kayo doon. 'Di ba? Si F. Elisa sinisiraan sa Hakbang Maisog. Si PBBM sinisiraan dito sa Senate hearing ng Dangerous Drug Board ni Senator Bato de la Rosa. Anyway guys, we will make another separate video sa analysis natin sa Connect the Dots dito sa involvement ni Gloria Macapagal-Arroyo at ni Duterte for the script and for the ouster of this administration. Anyway, overtime na tayo kasi mostly yung video ko guys is 10 to 11 minutes lang kasi this is a vlog lang po para sa mga ating kababayan na OFW, 'di ba? Na walang enough time para panoodin ang 1 hour na video. So, nagbo-vlog lang ako ng mga 10 minutes, 8 to 10 minutes para po diretsahan na topic and wala nang gamul-gamul para rekta nang maintindihan agad ng ating mga kababayan na nanonood, especially yung mga nagmamadali, 'di ba? So, yun po yung yung kind of vlogging ko. Madalian lang po. 8 to 10 minutes. So, ngayon 18 minutes na tayo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.